Mga master, habang naghahanap tayo ng pwede maging sagot doon sa isa pong tanong and galing po sa website ng Bangko Sentral, ay nakita po natin itong Manual of Regulation for Banks. Meron kasing nakasaad dito mga master, isang section tungkol po doon sa mga loans na pinapayagan ng Bangko Sentral na i-offer ng mga kanila pong mga regulated banks. Section 305 ng manual na ito, interest and other charges. Ang sabi dito, the rate of interest including commissions, premiums, fees, and other charges on any loan or forbearance of any money, goods or credits regardless of maturity and whether secured or unsecured shall not be subject to any regulatory ceiling. So, ito po ay isang mahalagang impormasyon na dapat po nating alam, na minsan kasi sinasabi natin na sobrang laki na ng interest na yan, baka hindi na yan allowed, o kaya ay minsan sinisisi tayo bakit pumapayag tayo sa isang loan na napakataas naman ng interest, o baka pwede bang isumbong natin yung isa pong bangko. Pero ang totoo pala dyan mga master, kung pagbabasihan natin itong section 305 na ito, ay hindi subject to any regulatory ceiling. Ang interest, rate of interest ng any loan o kaya ay forbearance of any money, goods or credits regardless pa of maturity. So kung mayroon pong naging isang agreement sa pagitan ni borrower at ni lender na ganito kataas yung interest na sisingilin at babayaran, ay tila okay, tila hindi siya magiging subject to any legal na bagay-bagay, as long as stipulated and ito po ay pinirmahan o kaya ay pinayagan, nag-agree si borrower. Mayroon po tayong susunod na episode tungkol po related po dito kapag hindi naman po nabanggit yung interest rate ng isa pong utang, kung ano ba yung dapat masusunod na rate kung hindi po nabanggit, kung hindi po stipulated. Pero di ba, kapag tayo po ay umuutang at nagkakaroon ng agreement na isa pong kontrata or isa pong disclosure doon sa mga rates, and we agree, we signed that document, we agree to the terms and conditions, we agree to the interest rates, then ibig sabihin nun ay magiging parang valid, magiging valid yung interest na yon kung ito po yung pagbabasihan natin. Hindi po ako sure kung mayroon pang other guidelines o kaya ay other laws regarding this, pero ito po kasi is coming from the Bangko Sentral at atin pong nakita, kaya na-share ko po sa inyo. So it's something po na we also need to know para aware po tayo, na kapag mga ganyan and we agree, ay magiging valid po siya and hindi po subject to any regulatory ceiling ng anuman pong interest rate, for as long as I said, nagkaroon po ng disclosure, alam po ninyo, alam po ng bawat panig, pumayag, pumirma si borrower. So yun po yung ating ma-share dito. Mamaya sa next episode, ibabahagi ko sa inyo yung tamang interest rate if ever hindi po kayo nagkaroon ng agreement kung magkano yung interest. Wala pong stipulation sa interest rate. So ano yung interest rate na gagamitin to compute for the interest of your loan?